Konnichiwa minasan, JR des. Magandang araw po. Samahan niyo po muna ako ngayon dahil ituturo ko sa inyo yung updated na proseso ng pagkuha ng Special Power of Attorney. Kaya samahan niyo po muna ako dahil pupunta po ako ngayon sa Philippine Embassy sa Tokyo. Kaya, tara! Kumusta po kayo mga kabayan? Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules at tayo po ay pupunta sa Philippine Embassy sa Mayropongi po. Dahil kukuha po ako ng SPA or Special Power of Attorney. At eto po yung step by step guide para alam din po ninyo kung ano yung mga gagawin at kung ano yung mga documents na kailangan po nating idala. So, ang pinakauna po natin gagawin is mag-book po tayo ng appointment online. Cellphone tong gagamitin nating example para masundan ng lahat. Okay, type nyo lang po sa inyong browser tokyo.philembassy.net. Sundan nyo lang po yan, tsaka kopyahin nyo na lang yung spelling kung di tayo sigurado. Kung ano pa yung nakikita nyo sa screen, dyan po kayo mismo mapupunta. Diyan po sa may bandang search, i-type nyo lang po ang SPA para mabilis. Ito po, palakihin ko para kitang-kita ninyo. Pag clinic po ninyo yung go, dito na po kayo mapupunta. Notarial Services, Philippine Embassy, Tokyo, Japan. Tapos click mo na agad dyan kabayan. Tapos dito na tayo mapupunta. Makikita mo dyan yung mga requirements. Pero ang una nating gagawin is i-click po natin yung appointment schedule. Yung number 1, online appointment. Yung kulay blue, yan ang i-click mo. And then, nandito na tayo sa page nito. I-scroll up mo lang, tapos makikita mo naman yung mga services dyan. Ganyan din proseso sa ibang services, pero SPA yung i-click natin. Pagkatapos yan, mapupunta na tayo sa kanilang calendar at makikita nyo yung mga available dates pa. Ibig sabihin, pag naka-cross, dili na available. Tapos may oras din kung kailan mo gustong pumunta. The rest, yung details mo na lang, pangalan mo, phone number, email, tapos yung inyo pong complete na address. Pagkatapos yan mga kabayan, i-click nyo na lang po yung confirm, tapos mag-i-email po sila sa inyo na na-reserve na nila yung inyong reservation. Yun, at nandito na nga tayo sa Mayropongi. At magandang-maganda po yung panahon ngayon. Ikukuwento ko naman kung ano-ano yung mga requirements na kailangan po ninyong dalhin para hindi po tayo magpabalik-balik kasi lalo na kung wala kang sasakyan, naku medyo mahal naman pong pamasahe. Pero siyempre, bago po kayo pumunta ng embassy, dapat naka-prepare na po muna yung mga documents ninyo. At ito, sasabihin ko po kung ano-ano yung mga documents na kailangan natin. Siyempre, una, kailangan nyo po yung mismong SPA po ninyo o yung mismong letter po. Diyan nakalagay siyempre kung ano yung ipapagawa ninyo dun sa representative ninyo dun sa Pilipinas. Ako lang po ang gumawa ng SPA ko. Kung hindi po kayo marunong kung ano po yung ilalagay na content ninyo dun sa SPA po ninyo, i-contact niyo po ako sa Facebook ko at tutulungan ko po kayo. Pag meron na po kayong mismong SPA, kailangan niyo po ng 2 tao na hindi niyo po kaano-ano na mag-witness po. Hindi na po nila kailangang pumunta pa sa mismong embassy. Hindi niyo na po sila kailangang isama. Sulat lang po nila yung kanilang buong pangalan. Pagkatapos po ay pipirma po sila kasama po yung ID number nila. Important note, kayo po na may-ari ng SPA, wag po muna ninyong pipirmahan ha. Doon nyo po mismo sa embassy ipipirmahan po yan sa harap po ng officer. Para po sa SPA, 2 copies po yan na pirmado ng inyong mga witnesses. Next na requirement po is photocopy po ng valid IDs ng inyong mga witnesses. Isang kopya lang po, pero kung gusto po ninyo na doblehin yung mga kopya para may spare copies po kayo, para in the future kung sila pa rin yung mga witnesses po ninyo, ay walang problema para wala ng hassle. Yan ay kung make sure lang na hindi pa expired yung kanilang mga IDs po. Ang susunod naman po ay photocopy mismo ng inyo pong passport o kahit na anong valid ID. Katulad ng residence card, driver's license, etc. Pero don't forget na kung ano man yung sinubmit mo na photocopy ay dala-dala mo rin yung kanyang original. So kung passport photocopy yan, magdala rin kayo ng inyong original na passport. Tapos ito, don't forget also to bring your 600 yen na letter pack. Ito yung self-address. Isusulat mo yung address mo mismo dyan sa bandang to at wag mong susulatan yung from. Kasi yung from, yung embassy na po yung magsusulat dyan. Yung to, dyan i-deliver po mismo sa'yo pabalik yung iyong SPA. Kaya dapat sa address mo po kung saan ka nakatira. Mabibili po yan sa mga konbini o kaya sa Japan Post Bank. Minsan tinatanong tayo kung yung red ba o yung blue yung bibilhin natin lalo na kapag sa konbini tayo bumili. Yung red po yung pipiliin po natin. Yan po mismo yung siya nga pala bago ko po makalimutan, A4 po yung size ng lahat ng mga documents maski po yung mga photocopy na isasubmit po natin. Ano po? Siyempre, ang step 3 natin, pupunta na po tayo sa mismong embassy
Bago naman tayo pumasok, double check ni sir yung nandun sa labas kung tama po ba yung mga requirements na dala-dala po natin at kung hindi, uutusan niya naman tayo halimbawa kung meron tayong kulang na kopya. Pero sana panoorin niyo 'tong videong 'to para mas mapadali na at hindi na hassle po yung pagproseso po natin. Bibigyan naman kayo ng queue number, pagkatapos nun ay tatawagin kayo. For the SPA sa window 8 po tayo, tapos iche-check lang din ni officer yung ating mga documents at siyempre yung ating identity, i-double check lang din niya. And then maghihintay tayo saglit, tas tatawagin tayo. Afterwards, papupuntahin na tayo sa window 2 at magbabayad na tayo. Para sa regular delivery, mga 3 days po ata yan, 3 working days, 3,750 yan po yan. Pero kung gusto nyo ng express, medyo mas mahal lang po ng konti. And so, yun lang po, yung ating napakasimpleng step kung paano po makakuha ng SPA dito po sa Japan. And don't forget to like this video, i-share po natin sa ating mga kakilala, and please subscribe po kayo sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat po.